Kakaiba nga ito ngayong sitwasyon ano po sa mga nagdaan. Pero doon po sa binabanggit nyo, tama naman ano, yung pong nag-aakusa, yung inaakusahan ay may karapatan na harapin ang nag-aakusa po sa kanya in a court of law. Meaning, kapag meron na pong trial yan o naman pong paglilitis, maging dito po sa ombudsman sa preliminary stage, ganun po talaga. Pero ang sinasabi nga ng mga nagmamasid po lamang dito at ilang pong mga abogado rin, sinasabi nila na ito kasi iba na sitwasyon kung saan, opo, bahagi ka noong komite na nag-iimbestiga sa isyong ito, and then yung mga ano matawag sa kanila, resource person ba, witness o ano, na ikaw na nasa sangkot umano sa kontrobersya ay isa sa mga nagtatanong doon sa mga tumitestigo laban sa iyo. Ano pong inyong masasabi doon, Senator? Ted, ganito. Dalawa yung di ba, before the Bar of Justice at saka before the Bar of Public Opinion. So magkaiba lang yung isa legal, yung isa naman perception. Pero sa akin, basic right pa rin yun na i-confront nila yung kanilang accuser. At saka wala sa poder ko. Wala sa poder ng Senate President para utusan sila, wag kayong sumama rito. Opo. Naunawaan po namin. Naunawaan po nga namin. Oo, kasi nga mahirap ang situation namin, Ted, actually. Mahirap ang situation din namin. Opo. Naunawaan po namin kasi nga kayo po ay pare-pareho lamang na mga senador. Kumbaga, co-equal lang po kayo at yung nga po ang inyo pong dilema ngayon. Anyway, sige po. So, bukas po meron kayong hearing, Senator? Meron. Okay. Yung pong Roberto Bernardo, nasa na po siya ngayon? At gaano ka-importante si Roberto Bernardo, si former USEC, sa investigasyon na ito? Importante. Kasi sila yung boss ni na Alcantara sa ni Bryce Hernandez. Siya rin yung responsable na na-appoint sila dyan sa District Engineering Office ng First Bulacan District Engineering Office. So, importante. At ang nagpahatid na siya ng pasabi na darating sa bukas. Opo. So, hindi po totoo ang balita na nakapag-abroad na po ito siya? Nag-abroad pero noong June pa. Nakabalik na rin siya. Kasi po... Chinik namin sa immigration Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Na-check namin sa immigration. May mga biyahe siya, nakabalik. Nandito siya ngayon. Okay. Siya po kasi ay nag-file ng kanyang early retirement August 15 sa kanyang sulat kay Secretary Bonoan. This morning po natanong namin si Secretary Dizon kung ito ho ba ay pinoproseso na. Kasi if you file for an early retirement, gusto mo rin makakuha ng retirement benefits. Yes, totoo yun. Pero kung ma-dishonorable discharge ka o kaya may mga serious misconduct, grave misconduct o kung ano man, pwede ma-forfeit yung pension, yung retirement benefit. Opo. Tama yun. Opo, sige po. So itong si Roberto Bernardo nasa bansa pa ngayon at nagsabi na sisipot siya bukas. Again, para lang po sa kaliwanagan po ng isyong ito, yung binabanggit nyo, ano ba ang sitwasyon kung bakit po napunta ng DPWH itong si Bernardo, and before siya mapunta dyan, saan ba siya galing? At saka itong nga pong transition nitong si Alcantara at Hernandez sa pagiging district engineer? Ano yan? From the ranks yan sa DPWH. Nagsimula siya sa mababang posisyon hanggang sa he rose from the ranks hanggang umabot ng undersecretary. Ang background na isa, yun nga, na di ba na ilabas ko sa aking second privilege speech na yung MBB properties. Yung anak ni Bernardo, anak ni Bonoan, anak nung si Mayor Rene Maglangke na contractor na malaki, magkakasosyo doon sa properties. So sa kanilang MBB properties. Opo. Pero hindi ko naman sinabing magkakasosyo sila sa construction ni Maglangke. Magkaiba yun Kaya nga sinabi ko, connected that kasi magkakaibigan pala tong contractor, Bernardo na Yusek, at saka Bonoan na secretary. So, ang tiniklaim ni Maglangke, bilyon-bilyon yung kanyang nakuhang kontrata sa buong Pilipinas. Opo. At ito pong si Bernardo, ay dati ho ba itong naglingkod sa City Engineer's Office ng Manila? Yes. Noong panahon ni Secretary Singson, parang na-floating yata siya. Wala siyang assignment. So, parang naano siya on secondment sa City of Manila noong panahon ni President Erap. Okay. Tapos noong 2018 o 2017, nakabalik na siya sa mainstream sa DPWH bilang undersecretary. Panahon yun ni Senator Mark Villar. Opo, kasi siya po ay naipahiram sa City Mayor's Office. Na alam niyo ho ba kung bakit siya na-float nung panahon ni Secretary Singson? Hindi ko naabot yon. Ang alam ko lang, kinuha niya si Alcantara bilang isang division chief kasi na-testify naman ni Alcantara yon.
doon din. Siya yung city engineer, tapos Alcantara ang isa sa mga division chief. So talagang malalim yung kanilang samahan. Kaya gusto nga nating malaman, ano naman ang kinalaman niya doon sa mga anomalya doon sa Bulacan. So ito pong si Alcantara, kanyang kinuha from the Manila Engineers Office, papunta po sa DPWH Bulacan at siya din ang responsable kung bakit naging district engineer si Alcantara. Yes, kasi USEC for Operations siya. Okay. Pag USEC for Operations, I think USEC for Operations siya, ang kanyang area, buong Luzon, no, except Regions 1, 2, and CAR. Opo. Kaya malaki yung impluensya sa pag-a-appoint ng ilang regional directors. At kung hindi ka malapit naman sa Secretary ng Public Works, hindi mo rin makukuha yung position ng USEC for Operations. Opo. At si Alcantara po, nung naging district engineer, ito nga po naging tropa nila, itong sila Hernandez. And then, opo, dahil si Alcantara kaninyo ay subject pa for promotion papunta ng Region 4 at itong yung kanilang na-train na si Hernandez na ang papalit kay Alcantara, kumbaga, kopo nila ang Bulacan at ililipat na sa ibang area. Totoo. Panahon ni Secretary Bonoan, pinromote si Alcantara bilang from district engineer, head DE, pinromote siya OIC Assistant Regional Director ng 4A. At si Hernandez naging OIC District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Yun ang takbo ng kanilang mga karera. Okay. At ang balita ko, parang springboard lang yung Assistant Regional Director ng 4A kasi eventually, ang trajectory ni Alcantara, babalik sa Region 3 bilang Regional Director. Opo. So kumbaga po, natigil lamang ang lahat ng ito nung nagsimula na pong pumutok ang kontrobersya starting nung revelation ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Correct. Alam mo, in fairness to President Marcos, siya lahat naman nag-trigger nito eh. Kung hindi niya tinake up to sa SONA, at tuloy ligaya, pati mga BGC boy, sinusugal yung pera natin. Yun nga po, kasi nga mukha pong even before the SONA, alam na po ng presidente kung ganito na ho ang nangyayari sa DPWH. Yes, I'm sure mahabang reflection din ang nangyari sa kanya bago niya pinalize yung kanyang SONA speech. Kung sasabihin niya yung mahiya naman kayo, mabuti, nangyari na nga. Dahil nabuksan lahat eh. Imagine, Ted, ina-analyze ko kasi yung natin, di ba? Ano bang original sin dito? Ang original sin dito, Congress eh. Kung hindi nag-i-insert itong mga congressmen, mga senador, walang pondong pagkukunan yung mga tiwaling opisyal sa DPWH, lalo na sa mga District Engineering Office. Umabot na sa sukdulan kasi may nakausap din kami na kasama yung aking mga staff, na umabot na sa sukdulan na naging systemic, pati yung mga minor functionaries, yung mga planning, yung mga section chiefs sa mga DEO, naghanap buhay na rin eh. Isipin mo, Ted, di ba may isang requirement, material testing, 1% yun eh, legal yun eh. Nag-invento pa sila ng material testing report na 1% din daw pero walang resibo. Tapos yung variation order, 10,000 pesos plus 2,000 per page. Minsan inaabot ng 1,000 pages yun. So ganun, naghanap buhay na rin yung sa baba kasi nakikita nila, hindi naman sila aangat din na magiging district engineer na may pagkakataon para yumaman kung hindi rin sila makikisama. So naiinggit na rin sila sa kinikita ng kanilang mga district engineers, kaya naghahanap buhay na rin sila on their own. Nag-iimbento ng kung ano-ano. Perfect ang naisipan nila, perfect eh. Dito kami sa baba, titingin lang kami sa inyo. At saka hindi rin sila asenso nga, kung hindi nila gagayahin yung career pattern ng kanilang mga district engineer. So naging systemic, vicious na yung kalakaran. So umabot na tayo sa ganito na naging ghost project na nga eh, hindi na nagkasya doon sa substandard eh. At yung contractor naman, wala na pagkukunan. Imagine, Teda, DJ, si Sally Santos, anong ngayon lang nakakita ng payoff? Isang single delivery, 457 million, halos kalating billion. At saka bakit ang nagbabayad, contractor, papunta sa District Engineering Office? Di ba dapat yung, kasi ang alam kong flow niyan, magre-request yung DEO, hindi na Central Office, diretso sa DBM. Pag na-release na yung NCA o yung SARO, so, bank to bank lang naman yan, land bank, dahil yan ang government bank. Pagbagsak ng pera sa District Engineering Office, ipa-fund transfer na yan doon sa contractor. Pagka na-complete yung project o kaya nag-progress billing. Pero ito,
halimbawa nakapag-fund transfer yung tulad ng yung kay Sally Santos, obviously nag-fund transfer sa kanya ang DO saan sa kukuha ng pera. Pero pagka naipon na sa kanya yung mga fund transfers, obviously withdraw niya over the counter ng cash. Tapos binalik sa District Engineering Office kaya napunta doon sa tambayan Pagka rami-raming limpak-limpak na salapi na cash. Hindi ba yung pa lang talagang red flag ng katakot-takot meron pa silang temerity, nakuna ng picture kasi excited sila. Isipin mo, umabot na sa ganon na pinagyayabang nila parang meron silang remembrance ng kanilang katiwalian, ng kanilang kinukulimbat. Oo. Opo. Senator, original sin ka ninyo ang mga proponents nito, no, ng mga proyektong ito. Yun nga din po, babalikan ko lang yung naging tanong kanina nga po earlier ni Chacha. Yung po kasi ngayon, ang damdamin ng iba. Itong si Alcantara, itong si Hernandez et al., baka po malamang ay talaga namang makasuhan all the way sa Sandigan Bayan. Pero yung mga pinagmulan ng original sin na ito, yun nga po, ano pong ating aasahan kaya dito, Senador, ngayon? Ted, masasabi ko lamang mag-abang tayo ng hearing bukas. Okay. Opo. Ay mag-aabang po talaga kami. Lalo pa sinabi ho ninyo na aabangan po dapat ito ng ating mga kababayan. Ito pong hearing na ito, sir, anong oras magsisimula? Alas 9 bukas at nag-request ako kay Senate President kasi may session kami. Kung pwedeng i-atras ng konti yung aming session from 3 o'clock to 4 o'clock. Kasi nga may session bukas pero tuloy yung hearing namin ng 9 o'clock at ayun, abangan na lang natin medyo alam mo Ted, ang logical conclusion dapat maabangan natin dito hindi yung hihinto tayo kina Alcantara, kina Bryce Hernandez, kina Sally Santos o kina Diskaya. Dapat talagang dapat makita natin umabot tayo doon sa tinatawag kong original sin para na sa ganon magkaroon naman ng sa amin in aid of legislation. Inisip nga namin si Senator Sherwin Gatchalian. Meron silang naisip na napakagandang proposal para sa 2026 budget. Alisin na natin ang program fund. Ako naman, i-detalye natin yung unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund. Hindi pwedeng lahatan yun kasi paano yung foreign assisted project na nangangailangan ng probably ng augmentation from the under the Special Purpose Fund. Huhugot siya sa unprogrammed fund. Ngayon, ang dapat ipagbawal natin, huwag na kami mag-insert, huwag nang payagan, magkaisa sana si Speaker Boji at saka si Senate President Tito, mag-usap-usap kami, kasama yung APRO saka yung Finance Chairman namin, na pagbawalan namin mga sarili namin na mag-insert ng infrastructure lalo na sa DPWH. Kasi diyan na nagsimula yung nawili. So kung mangyayari yon lalo na yung local infrastructure projects, kung kami magre-restrain kami sa sarili namin, huwag na tayo makialam na mag-insert para dyan sa mga proyekto sa lokal up to regional level. Doon na lang tayo mag-institutional amendment doon sa mga alam natin na nangangailangan ng mga ahensya ng dagdag na pondo. Pag nangyari yung Ted, mababawasan ito. Opo. Yes, sir. Sir, meron kayong hearing bukas. Hanggang kailan na lang po ang buhay ng inyong hearing na ito, sir? In the light po of the start of the ICI sa kanilang investigasyon. Nabanggit ko kanina kay DJ, hindi kami nakipag-competition sa kanila. Nag-aano kami, mag-augment at saka magko-complement. Okay. Ganito, Ted, di ba? Sa kanina kino-compare ko na although meron silang subpoena power, ang Senado, ang Kongreso, abot kami hanggang contempt at saka magpadetine. Malaking bagay yun, Ted Pag nakapagpa-contempt ka, nakapag-detain ka, minsan nagbabago yung isip. Kasi pag nag-iisa ka doon sa detention facility, overnight, marami ka naiisip. Ano ba kakahinatnan ko? Makisama na lang ako. Baka may pag-asa pa ako na hindi na makapasok sa WPP. Baka may pag-asa pa ako maging state witness. So, yun. Malaking bagay, Ted. Kaya malaking tulong din kami sa ICI. Okay. So hindi naman sa pagmamalaki o hindi naman sa pagmayabang. Maski pa paano makakatulong kami. Huwag lang kami magdadamot at hindi kami magdadamot, Ted. Tutulong kami. Opo. So meaning, sir, hindi pa ho masasabi natin na magtatapos na kayo ng iyong hearing because you'd like to complement ICI doon sa kanilang kakulangan din po nito pong executive order na ito. Tama 'yon. Hanggang paakyat tayo ng paakyat. Hindi naman tama na siguro tumigil kami, hindi ba? Opo. Yun bang saldi ko aabutin ninyo? Tingnan natin, Ted. Opo. Okay, kasi nga po sinasabi ho nga dito kaninyo ay kung original baka scene. Baka hindi lang siya.
Opo, opo. Sige po, ayaw namin pangunahan po no, ang kahantungan nito. O sige po. So sir, sa ngayon po, sabi nga ninyo, pati kayo nababash na ho dito, para lang humaintindihan ng ating mga kababayan gaano kahirap mag-preside ngayon ng Blue Ribbon Committee sa sitwasyon po kung saan may mga nadadawit. Again ha, ito po naman ay mga aligasyon pa lamang mismo po ng mga miyembro ng Senado. Go ahead sir. Napakahirap. Kaya ang solusyon ko, blindfold mentality. Kaya lang naka-blindfold. Kasi kung marami kang nakikita, marami kang kinokonsidera, maraming factors, extraneous man o kaya sa loob, mapakahirap. Actually, napakahirap. Okay. Pero nag-usap na kami ni SP, ni Tito Sen. Ito yung umabot na kami sa punto ng aming career na sagasa mode naman kami. Ibig sabihin sir, Get to the bottom. Opo. Kung saan man makarating, alam mo, tapos na kami doon sa buhay politika, Ted. Kami, nakalaan na itong aming, sabihin nating last hurrah sa aming political career. Puro para sa bayan na iniisip namin. Wala kami iniintinding eleksyon, wala kami iniintinding maski ano. Nag-usap na kami dalawa dyan. Siya naman tong atupag na yaya ng yaya sa akin eh. Ayoko na nga noong 2020 pa. Ayoko na eh. Kumbaga ito talaga ikaw itong nagpasubo sa akin dito oo ano na salamat. Pangatawanan na nandito na eh. Opo. Sige po, so Senator Ping, kami magmamasid bukas po at muli po salamat sa inyo pong panahon na paliwanag para mas maintindihan po ng bayan ito napaka-importanteng isyong ito. Salamat po Senador. Yeah, maraming salamat din sa pagkakataon. At least hopefully naka-enlighten tayo. Salamat. Opo. Salamat na marami. Thank you.